Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Margaret. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Magandang araw po sa inyo, Miss Sunako. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Margaret, 45 years old at taga Pangasinan. Isa po ako sa inyong mga tagapakinig. Gawa ng mga naririnig kong istorya mula sa mga totoong karanasan ng mga tao rito sa channel nyo, ay naisipan ko rin pong magbahagi ng aking kwento. Hindi man ganun kaganda ang kwento ko at baka mainis pa sa akin mismo ang inyong mga tagapakinig. Sana ay mapasali pa rin ito sa inyong mga isasalaysay na kwento at sana ay may matutunan po kayong aral mula sa akin. Lumaki ako sa mahirap na pamumuhay, Miss Sunako. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Ngunit kahit ganoon, kahit paano, ay nakakakain pa rin naman kami sa maghapon. Kagaya rin ako ng ibang mga babae. Pinangarap na makatagpo ng isang Prince Charming na pasok sa standards ko. Ang mga tipo ko kasing lalaki ay gwapo, matangkad, macho, matalino, mabait. At higit sa lahat, mayaman. Hindi naman siguro masamang mangarap. Pangarap lang naman eh. Pero bukod doon, tingin ko naman may karapatan akong maging choosy. Bata pa lang kasi ako, ay naririnig ko na sa ibang tao na maganda ako, na lalong sumibol noong ako ay magdalaga na. Katunayan, dalagita pa lang ako ay marami nang gustong manligaw sa akin. Kagandahan, ito lang ang meron ako na maaari kong gamitin upang makaalis sa kahirapan. Ito ang nasa isip ko noon. Ang una kong naging manliligaw ay si Fernan. Kapitbahay namin siya at siya madalas ang kusang tumutulong sa akin na magbuhat ng timba na inigib ko mula sa gripo at dinadala sa loob ng bahay. May itsura naman itong si Fernan. Pero hindi naman ganoon katangkad. Mas matangkad ba nga ako ng kaunti kaysa sa kanya. Hinayaan ko siyang manligaw sa akin at boto ang mga magulang ko sa kanya. Kaya binigyan ko na lang rin ng chance si Fernan. Kahit na medyo sablay ang standard na hinahanap ko sa kanya. Isang umaga, nagpunta si Fernan sa aming bahay at may dala itong bulaklak. Pinabasok ko naman siya at pinaupo sa may salas namin. "Kumusta ka, Margaret?" Panimula ni Fernan. "Aba, parang hindi naman tayo nagkikita. Magkapit-bahay lang naman tayo." Taas kilay na sabi ko sa kanya. Natawa naman siya sa sinabi ko. Maya-maya pa ay may inabot pa sa akin na isang maliit na kahon. "Nga pala, para sa'yo, hopya. Masarap yan." Nakangiting wika nito, sabay abot ng kahon. Salamat." Sagot ko na lang na may medyo pilit na ngiti at kinuha ang hopya. Sa mga sumunod na araw ay muling nagbigay sa akin si Fernan ng bulaklak at may kasamang pagkain. Pero imbis na matuwa ako, ay lalo lamang akong nadidismaya sa kanya. Kung hindi kasi hopya ang kasama ng bulaklak na ibibigay niya, minsan ay mga pagkaing pang-ulam, katulad ng tinapa, daing at mga gulay na tanim nila sa bakuran. Hindi ito ang gusto kong matanggap, kaya matapos ang halos 3 linggo na panliligaw sa akin ni Fernan, sa huli, binasted ko siya. Kahit na anong pagpupumilit niya at nakikiusap na bigyan ko pa siya ng chance, ay hindi na nagbago pa ang isip ko.
hindi ko na rin siya hinayaan pang tumulong sa pagbubuhat ng mga iniigib kong tubig para hindi na kami magkaroon pa ng dahilan para magkausap. Kahit magkita man kami, ay hindi ko na siya pinapansin. Isang umaga, habang naglalakad ako papunta sa eskwela, ay may biglang tumigil na tricycle sa tapat ko. Napatingin ako sa kanya at agad ko namang nakilala. Si Isagani, isang tricycle driver at kabarangay namin. Margaret, sakay na! Alok nito sa akin. Huwag na, wala naman akong ipambabayad sa'yo eh. Pagtanggi ko naman sa kanya. Sige na, libre naman to eh. Saka, malilate ka na oh. Sige na nga. Mula noon, ay palagi niya na akong isinasakay sa kanyang tricycle ng libre. Hanggang sa maging manliligaw ko na rin sa Isagani. 3rd year high school na siya habang nasa 2nd year pa lang ako. Madalas niya akong sunduin tuwing papasok sa umaga at hinihintay lagi sa labas ng gate ng school kapag uwian na para ihatid naman pa uwi sa amin. Matangkad si Isagani, moreno, pero hindi ko masasabi na gwapo, lalo at marami siyang tigiyawat sa mukha at tingin ko ay may kaya naman sila sa buhay. Sabihin na lang nating pinayagan ko lang siyang manligaw dahil sa pakinabang niya na hindi na ako mapapagod maglakad papunta at pauwi galing sa school. At hindi na rin ako malilate dahil palagi niya akong hatid sundo. Bukod sa pagiging hatid sundo niya sa akin, ay binibigyan niya rin ako ng bulaklak, paminsan-minsan. Bukod kay Isagani, ay meron pa akong isang manliligaw. Si Marcelo, nakaklase ko. Matangkad rin at may itsura, pero may katabaan. Magaling sa klase si Marcelo, lalo na pagdating sa subject na mathematics. 1st year pa lamang kami noon ay mabait na sa akin si Marcelo. Aminado ako, misuna ko, na hindi ako magaling sa klase. Kumbaga, ganda lamang ang meron ako. Pero mababa naman ang grades simula pa noong ako ay nasa elementarya. Hanggang ngayon na nasa high school na ako. Isang araw, inaya ako ni Marcelo na sabay na kaming mananghalian. Pumayag naman ako kasi may sarili naman akong baon at gusto ko rin na mas lalong mapalapit ang loob ni Marcelo sa akin. Misun ako, ang totoo niyan, hindi ako makikipaglapit kay Marcelo para iparamdam din sa kanya na pareho kami ng nararamdaman. Dahil ang totoo, wala naman talaga akong pagtingin sa kanya sa simula pa lang. Gusto ko lang siyang pakisamahan ng maayos para matulungan niya akong tumaas ang grades ko. Magkasama kaming kumain ni Marcelo sa kantin at pagkatapos ay saka naman kami magpupunta sa library para magpaturo sa kanya kung paano mag-solve ng mathematics. Madalas na akong nagpapaturo sa kanya at natutuwa naman ako tuwing naiintindihan ko ang kanyang mga sinasabi. Sa sobrang bait sa akin ni Marcelo, umabot pa sa punto na pinapagawa ko na rin sa kanya ang mga projects na pinapagawa sa amin ng teacher namin. Wala naman siyang reklamo kahit na alam kong nahihirapan na siya. Siyempre, dahil manliligaw ko na nga, ay kailangan talaga niyang mag-effort ng todo para magpa-impress sa akin. Kinahapunan, paglabas ko ng gate para umuwi na, diretso sakay na ako sa tricycle ni Isagani at napansin ko na nakabusangot ang mukha nito. Oh, bakit naman nakasimangot ka dyan? Bumuntong hininga ang lalaki. May napapansin ako sa'yo eh. May lalaki kang palaging kasama. So? Taas kilay ko sa kanya. Umamin ka nga. Boyfriend mo ba yun? Hindi. Eh bakit palagi kayong magkasama? Bakit? Nagsiselos ka ba? Classmate ko siya. At kaya palagi kaming magkasama dahil nagpapatulong ako sa kanya sa mga subjects namin. Paliwanag ko sa kanya.
Napabuntong hininga naman si Isagani. Saka, bakit ka ba magseselos ha? Di naman kita boyfriend ah. Manliligaw pa lang kita. Manliligaw pa lang. Napabuntong hininga na lamang si Isagani at walang imik na pinaandar ang tricycle. Miss Tsunako, nagpatuloy lang si Isagani sa panliligaw sa akin kahit na masungit ako sa kanya. Pero nang 4th year high school na ako at hindi ko pa rin siya sinasagot, ay nagsawa na rin siya sa pangungulit sa akin at unti-unti nang hindi na nagparamdam. Wala lang naman sa akin yon dahil alam ko sa sarili ko na pumayag lamang akong magpaligaw sa kanya para makalibre ako ng sakay sa tricycle niya. Samantala, patuloy pa rin sa panliligaw sa akin si Marcelo. Bukod sa matyaga niya akong tinutulungan sa mga subjects namin, ay nagbibigay rin siya ng mga bulaklak. Marami siyang pinatunayan sa akin na mabuti ang kanyang intensyon. Dumating rin sa punto na nagpupunta si Marcelo sa bahay namin upang ipakilala ang kanyang sarili sa mga magulang ko. At minsan, kapag nagkataong nadatnan niya kaming abala sa gawaing bahay, ay kusa siyang tumutulong. Natuwa naman ang mga magulang ko sa kanya. At katunayan, sila pa mismo ang namimilit sa akin na sagutin ko na si Marcelo. Ang totoo, Miss Tsunako. Ang totoo, Miss Tsunako. Kahit paano naman, ay may kaunting nararamdaman na akong pagtingin sa kanya. Pero, isinasantabi ko pa rin. Pakiramdam ko kasi noon ay parang may kulang. Kaya kahit na anong ipakitang maganda ni Marcelo sa akin at sa pamilya ko, ay parang wala lang ito sa akin. Isang araw, pinilit ko pa rin pumasok kahit na may lagnat na ako. May exam kasi kami noong mga panahon na yon at napaka-istrikto ng guro namin, lalo na kapag sumasapit ang examination dahil bawal ang lumiban. Katabi ko noon si Marcelo at panay ang lingon niya sa akin at sa aming teacher para masigurado niya na hindi siya mahuhuli na pinapakopya ako. Ako naman kahit masakit na ang ulo sa kakabasa sa medyo magulo niyang sulat at dahil na rin siguro may sakit ako, ay nagtsatsaga akong kopyahin ang kanyang mga sagot. Lumipas ang mga araw at sa wakas, natapos na rin ang exam namin. Nang makalabas kami ng classroom, agad akong humanap ng mauupuan sandali dahil medyo nakakaramdam na ako ng hilo. Hindi ko naman alam na sumunod pala sa akin si Marcelo na halatang nag-aalala sa akin. Pumwesto ako sa ilalim ng isang puno at umupo sa planter box nito saka hinalungkat ang bag para uminom ng tubig. Margaret, ayos ka lang? Tanong sa akin ni Marcelo na medyo ikinagulat ko. Medyo masama ang pakiramdam ko. Hinawakan nito ang noo ko. Nilalagnat ka pala. Kaya pala kanina ko pa nakahalata na may something sa'yo eh. Hindi naman ako sumagot at pinapakiramdaman ko lang ang aking sarili kung kaya ko nang maglakad pa uwi. Sandali, at titignan ko yung bag ko. Nagdadala kasi ako lagi ng gamot eh. Laging pinapabaon sa akin ni nanay. Uwi ka niya habang kinakalkal ang kanyang bag. Eto, nahanap ko na. Inumin mo. Teka, baka expired na yan. Pagdudugod ako sa gamot na inaabot niya. Napakamot naman siya sa ulo. Hindi no. Wala ka bang tiwala sa akin? Sige na. Kinuha ko naman ang isang tableta ng gamot at ininom. Mapait ang lasa, kaya medyo napangiwi ako. Pero tiniis ko na lang. Mabilis na kinuha niya ang tubigan ko at binuksan, saka maingat na pinainom sa akin. Noong mga oras na iyon, Miss Tsunako, para sa akin, ay isa na namang good points iyon ni Marcelo. Napatitig tuloy ako sa kanya ng ilang segundo na agad naman niyang napansin. Oh, bakit nga nakatitig sa akin ng ganyan ha? Siguro, nagagapuan ka sa akin no?
Pabirong wika nito. Hinampas ko tuloy siya sa braso at napalitan ng inis ang nararamdaman ko. Asa ka? Che? Inis na wika ko, saka tumayo at naglakad na para umuwi. Uy, teka. Ihatid na kita pa uwi. Hindi na ako umimik, pero hinayaan ko na lamang siya na samahan ako hanggang sa bahay namin. Naisip ko kasi na mas mainam nang may kasama, lalo at hindi maganda ang pakiramdam ko. Kinagabihan, nakahiga lang ako sa aking kama at nakatingin sa bubungan namin. Iniisip ko ang mga magagandang naipakita ni Marcelo sa akin at inaalala ang komento ng mga magulang ko sa kanya. Anak, mukhang nakikita kong mabuting tao si Marcelo. Matalino at mabait. Marunong purumispeto ng nakakatanda. Kaya sana, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon. Sagutin mo na. Wika sa akin ni tatay habang kumakain kaming tatlo noon ng hapunan. Hindi kaya masyado pang bata itong si Margaret para magkaroon ng kasintahan? Nag-aaral pa lamang siya Pagkontra naman ni inay. Ayaw mo ba si Marcelo para sa anak natin, Rosita? Nako, wala naman akong sinasabing ganyan. Gusto ko nga si Marcelo para sa kanya, Ramon. Ayaw naman pala eh. Tumingin naman sa akin ang tatay at ngumiti. Anak, nasa iyo pa rin naman ang desisyon kung gusto mong maging kasintahan si Marcelo. Bahala ka kung kailan mo gustong magkaroon ng kasintahan. Pero sana, piliin mo yung tao na may mabuting puso. Wika ni tatay. Nabangiti ako nang maalala ko ang mga napag-usapan namin noon sa hapag. Hanggang isa, napagdesisyonan ko nang sagutin na nga si Marcelo. Nang sumapit ang araw ng Lunes at tuluyan na akong magaling sa sakit, inaya ko siya sa isang parte ng paaralan kung saan walang masyadong tao. Nagpunta kami sa mini forest at umupo sa isa sa mga upuang gawa sa bato. Bakit tayo nandito? Anong meron? Kunot noong tanong sa akin ni Marcelo. May gusto kasi akong sabihin sa'yo Baka mamaya kapag malaman mo bigla kang magsisigaw. Ayoko may ibang makakita kasi nakakahiya. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Diretsahin mo na nga lang ako. Huminga muna ako ng malalim at tumingin sa paligid. Kung maaari kasi, ayaw kong maibang makakita sa amin sa kung anumang magiging reaksyon ni Marcelo na ikakakuha ng atensyon ng iba. Ano ba kasi yun, Margaret? Marcelo kasi sinasagot na kita. Nanlaki ang mga mata ni Marcelo sa sinabi ko at umaliwalas ang mukha. Talaga? Hindi ka nabibiro? Tumango lang ako habang nakangiti. Niyakap niya ako ng mahigpit at halos buhatin sa sobrang tuwa. Nakita ko naman na may ilang estudyante na napatakip pa ng bibig sa nakita. Bigla naman akong hinalikan ni Marcelo sa pisngi at hindi namin alam na may isang teacher pala na nagawi doon at nakita ang ginawa ni Marcelo. Hoy, ano yan? Ang babata niyo ba? Bawal ang ginagawa niyo. Hindi na kami lumingon ni Marcelo at dahil alam naman namin na hindi namin subject teacher ang nakakita sa amin at lalong hindi namin kilala ang isa't isa. Magkahawak kaming tumakbo palayo habang natatawa. Miss Suna ko, naging masaya ang relasyon namin ni Marcelo hanggang sa makatuntong kami sa kolehiyo. Ngunit hindi ko inaasahan na susubukin pala ako ng tadhana kung gaano katatag ang pagmamahal ko sa kanya. Magkahiwalay ang universidad na papasukan namin. Civil engineering ang kinuha niya, samantalang ako naman ay education. Nakakilala ako ng isang lalaki na magpapabago ng nararamdaman ko para kay Marcelo. Ang kaklase kong si Melchor. Gwapo si Melchor.
matangkad at mayaman. Siya ang lalaking noon pa man ay pinapangarap kong makatuluyan. Isang araw, habang nasa library ako at abala sa pagbabasa ng libro, hindi ko inaasahan na nalapit sa gawi ko si Melchor upang tumabi. Pwedeng makiupo. Oo naman. Agad akong kinabahan nang makatabi ko siya. Hindi natuloy ako makapag-focus sa binabasa ko. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan hanggang sa dumating ang araw na gusto niyang manligaw sa akin. Misuna ko, alam kong mali ang ginawa ko, pero kahit may relasyon pa kami noon ni Marcelo, ay itinanggi ko siya at sinabing single ako at nagpaligaw kay Melchor. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nang nawawala ang pag-ibig ko kay Marcelo dahil kay Melchor na nakatuon ang aking atensyon. Hanggang sa dumating ang panahon na tuluyan ko nang putulin ang relasyon namin ni Marcelo. Nang dumating ang araw ng Sabado, niyaya ako ni Marcelo na mamasyal sa parke. Pumayag naman ako, pero hindi niya inaasahan na iyon na pala ang huling pagkakataon na magkasama kaming dalawa. Dahil sa araw na rin na iyon ay makikipaghiwalay na ako sa kanya. Habang naglalakad kami sa parke, ang daming kinukwento ni Marcelo tungkol sa mga nararanasan niya sa college. Ako naman ay tahimik lang at humahanap ng tiyempo kung paano sasabihin na ayaw ko na. Oh, bakit ang tahimik mo dyan? Ayos ka lang? Ano kasi may gusto akong sabihin. Ano yun? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Natawa naman si Marcelo. Gutom ka ba? Tara, kain tayo doon oh. Wika niya, sabay hila sa akin. Pero hinatak ko siya pabalik. Seryoso ako sa sinasabi ko. Ayoko na. Sabi ko na nooy nangingilid na ang mga luha. Natigilan naman siya at nawala ang ngiti sa labi. Gusto mong makipaghiwalay? Pero bakit? Ayoko na Marcelo kasi wala na akong nararamdamang pagmamahal. Doon na nagsimulang lumuha si Marcelo. Huwag naman sanang ganito, Margaret. Masaya naman tayo, di ba? Wala namang tutol sa atin. Boto sa atin pareho, ang mga magulang natin. Pasensya na. Hanggang dito na lang tayo. Napahilamos naman siya sa kanyang muka. Ano bang problema? At ayaw mo na. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Gagawin ko ang lahat. Manatili ka lang sa tabi ko. Pagmamakaawa nito, habang hawak ang dalawa kong kamay. Umiling lang ako saka nagsalita. Wala akong gustong gawin mo, Marcelo. Gusto ko lang nahayaan mo na ako. Marami pa namang babae dyan na mamahalin ka ng totoo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako minahal ng totoo? Natahimik ako sandali. Saka ako naglakas ng loob na magsabi ng bagay na alam kong ikakasama ng loob niya. Oo, ginamit lang kita. At yun ang totoo. Lalong napahagulgol si Marcelo. Ayoko talaga sa'yo. Simula una pa lang eh. Kaso naisip ko, magagamit kita para makapasa ako sa mga subjects natin noon. Okay, minahal naman kita kahit paano. Bigla akong natigilan nang bigla siyang magsalita. Ganun pala. Tumawa pa siya habang umiiyak. All this time, wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka ng totoo. Puro pagpapanggap lang pala ang pinapakita mo. Sorry, Marcelo. Hindi maalis ng sorry mo. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon, Margaret. Napahikbi na lang ako ng iyak. Kung yan ang gusto mo, sige, malaya ka na.
Malamig na wika nito. Saka ako tinalikuran at umalis. Miss Sunako, simula noon ay hindi ko na nakita pang muli si Marcelo. Tinanong ako ng magulang ko kung bakit hindi na nagpupunta sa amin ang lalaki. Pero imbes na sabihin ko ang totoo na ayaw ko na sa kanya kaya ako nakipaghiwalay ay nagawa ko pang magsinungaling. Sinabi ko sa kanila na may iba palang girlfriend si Marcelo maliban sa akin kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Dahil sa sinabi ko, Miss Sunako, ay napasama tuloy si Marcelo sa mga magulang ko na kahit ang totoo ay ako talaga ang may problema. Nakaramdam ako ng konsensya dahil kaya ko lamang iyon ginawa ay para hindi ako magmukhang masamang babae sa mga magulang ko. Mula nang mawala si Marcelo, labis na saya ang naramdaman ko. Dahil wala nang magiging balakid para sa akin na mahalin si Melchor. Isang buwan lamang ang lumipas ay agad ko namang sinagot ng oo si Melchor at ganap na naging kasintahan. Hindi ko pa man siya na ipapakilala sa aking magulang ay sinagot ko agad siya. Nang malaman naman ng mga magulang ko na may bago na akong boyfriend, pinapunta agad nila si Melchor sa bahay. Magalang naman ito, pero dahil mayaman ay hindi alam kung paanong magsibak ng kahoy at gawin ang mga simpleng mga gawaing bahay. Tuwing walang pasok sa paaralan, minsan ay niyayaya ako ni Melchor na lumabas, sakay ng kanyang motorsiklo. Ibinibili niya ako ng mga bagay na hindi ko akalain na ibibigay niya, tulad ng bracelet, kwintas, sapatos at damit. Nalunod ako sa karangyaan ibinibigay niya. Masaya talaga ako tuwing kasama si Melchor. Sa isip ko ay siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Subalit, isang araw, ang masaya naming relasyon ay nasira nang dahil sa isang trahedya. Naaksidente sa motorsiklo si Melchor. Nag-agaw buhay ang binata, pero sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman. Pero nasira ang kanyang muka dahil sa mga bubog ng nawasak niyang helmet. Nabulag pa ang isang mata niya. Halos hindi ko na nga siya makilala dahil sa malaking pinsala sa kanyang muka. Sa totoo lang, hindi ko na kayang matitigan siya ng matagal dahil naaasiwa na ako sa kanyang itsura. Doon na nagsimulang manlamig ang aking pakikitungo kay Melchor hanggang sa ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Ayaw mo na sa akin dahil ganito na ang itsura ko ngayon. Ikinakaya mo na ako ngayon, ha, Margaret? Kung ganun, lumabas nga ang katotohanan na minahal mo lang ako dahil sa itsura ko. Sa itsura ka lang palang bumabase. Sana, hindi na lang kita nakilala. Ito ang mga salitang binitawan ni Melchor nang makipaghiwalay na ako sa kanya. Aaminin kong nasaktan ako, pero totoo naman, ayoko makasama habang buhay ang taong hindi ko maipagmamalaki. Matapos ang aming relasyon ay marami pang mga lalaki ang nagdaan sa buhay ko. Pero sa kasamaang palad ay hindi sila tumatagal dahil sa standard na hinahanap ko. Nababalitaan ko na lamang isang araw na nagkaroon na ng asawa at mga anak ang mga lalaking dati akong minahal at naging masaya na sila sa buhay nila. At ang dalawa ko namang kapatid ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Ako, heto, 45 years old, pero hindi na nagkaasawa. Na hindi naranasan ang magkaroon ng sariling pamilya at magkaanak. Dahil sa ugali kong mapili, maarte, at hindi makontento sa mga nakikilalang lalaki. Hindi na ako nakatagpo pa ng tao na makakasama ko habang buhay. Siguro, Miss Sunako, ito ang karma ko dahil naging masama ako sa mga lalaki na minsan ang nag-alay ng totoong pag-ibig sa akin. Nalulungkot ako sa tuwing naaalala ko ang mga ginawa ko
ang mga pagkakamali ko. Labis kong pinagsisisihan na ngayon ang mga nagawa ko. Kung pwede lang sanang maibalik ang panahon, kung saan pinili ko na lang makontento sa isang lalaki, ay hindi sana ako nag-iisa ngayon sa buhay at masayang gumigising sa umaga. Sa ngayon po, Miss Sunako, teacher ako sa isang pampublikong paaralan dito sa Pangasinan. Mga pamangkin ko na lang ang inaasikaso ko dahil wala naman akong sariling anak. Gayunpaman, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na ibibigay ng Diyos sa akin ang tamang lalaki. Siguro naman hindi pa huli para maging masaya. Hanggang dito na lamang po ang kuwento ko, Miss Sunako. Naway nakapagbigay ng aral at inspirasyon sa inyo ang kuwento ng aking buhay. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Nagmamahal, Margaret ng Pangasinan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kuwento ngayong araw. Ako po si Miss Sunako at hanggang sa susunod na kuwento.